Ngayong International Women's Month, sentro naman ang karanasan ng ilang Filipino women entrepreneurs sa isang usapan sa British Columbia, kung saan anila may mga pagsubok man, sulit daw para sa pangarap. Ang kwento ng sa likod ng kanilang tagumpay sa report na ito. Sa isang universidad daw sa Alberta, nagkakilala sina Jamie Hoxon at Abigail Abalos, kung saan in tandem din silang nagbenta ng vintage products sa Craigslist. Pero ang magkaibigan, hilig daw talaga ang pagkain, kung kaya't naisipan nilang ibenta ang mga paboritong kainin tuwing linggo kasalo ang kanilang mga pamilya. Mga pagkain hango raw sa techniques ng kanilang nanay at lola. I can't eat those anymore, but everybody is eating it now, which is awesome. Isang taon daw nagsilbing nurse si Abalos sa Vancouver. Bukod sa pamilya, naging taste testers din daw niya ang mga katrabaho sa ospital. Binus daw nila ang kanyang confidence para ituloy ang negosyo. Isa lamang si Abalos sa mga kababaihang entrepreneurs na kasama sa panel na binuo ng Philippine Consulate sa Vancouver Miyerkules para pag-usapan ang mga pagsubok na hinaharap ng mga kababaihang negosyante sa lugar. You're gonna lose money, right? And then it's up to you if you want to keep going and make something out of it, right? Si Diane Silva ang may-ari ng restaurant na Kikirizi. Anya marami raw siyang sakripisyo bago niya sinimula ng ube cake business. Nagbenta rin daw siya ng mga ari-arian para magkapuhunan. Sumang-ayon si Bennett Ganata na may-ari ng Plato Filipino. Nabanggit din niya ang kanyang mga pangamba dulot ng mga taripa, restaurant tax at inflation. Gayunpaman, dapat daw huwag magpatinag sa takot at ipagpatuloy ang pagsulong sa mga pangarap. Lahat naman sa buhay ay sugal. So kung hindi natin ito try, siguro sabi nga nila no pain no gain. Ani Hanata, kailangan daw maging creative sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad para magtagumpay. Malaki rin daw ang pasasalamat niya sa suportang hatid ng kanyang pamilya. So sa lahat po ng kababaihan, malalakas tayo. Lalo na tayong lahat ay may puso. Like mga Filipino women are full of heart and they do everything with the heart. Samantala balik kay Abalos, naging malaking tulong din daw sa kanya ang pakikinig sa mga kwento ng iba pang women entrepreneurs. Anya, may mga panahon daw na naiisip niyang balikan ang pagiging nurse dahil sa kakulangan ng medical professional sa British Columbia. Pero sa ngayon daw, tutok muna siya sa pagtulong sa kapwa sa ibang paraan. Now I kind of see that I'm helping others in a different way with my food. Like people always say, like even coming to the restaurant, it's very comforting. Like they feel like they're at home.